during my time, now, there will be no demolition pag walang relocation. Di papayag. Kasi yung walang mapuntahan, sirain mo ang bahay, parang aso. Saan pupunta yung mga tao? Where will they find another shelter? But I would be very generous to them. I'd look for money, yung lahat na gusto nating gamitin, we will go for a suitable relocation. And that is why itong mga bagong papasok, we have to build new industries. You have to create an activity, economics or otherwise, para may pupuntahan sila. Ayan ang priority ko. And I need a lot of money. Kaya si Billy ang sabi ko, Bill, kailangan ko talaga na marami pera because I have so many problems. One is I have to address the economic conditions of everybody, including and perhaps first, yung mahirap sa buhay. And the only thing that I can really tell you now is that nobody ever knew ngayon na lang, at that time that it was rampaging across the country was the crime, criminality and drug. Now nakita na ninyo na it's 72,000 ang nag-surrender. Ang yung hindi. Paano yan? Itong krimen, hindi ako atras dyan. When I said I can afford to say in public, I will execute you. And mga Chinese dito sa Philippines, let me remind you that my grandfather was a Chinese, Lam. Ang nanay ko is a mestiza, Maranao. Kasi ang nanay niya, Maranao. Pero Iligan, hindi Lanao. Na itong mga nananamatay dito na unclaimed, sino mag-claim niyan? Most of them really are Chinese. That's why that's my lamentations. Sabihin ko sa China one day, bakit ganito ang sitwasyon? Why is it that hindi ko naman that you're sending, but most of the guys that come here do drugs, pati sa loob na. Kagaya ng sa Hulo, wala man silang masabi sa akin na may bias ako. Sabi ko nga, Maranao ang nanay ko, lola ko, that there will always be a time for reckoning. You know, if we can only accept a few of the humiliations, kagaya nitong drugs na kinulong mo na nga eh. Hinuli ko na, instead of just finishing off the guy because there's a public outcry. At that time, hindi niyo kasi alam. Hindi ko na lang tinapos. We had a judicial proceedings, convicted and sent to the National Penitentiary. Pagdating doon, anong ginawa? Ganun. Hindi lang namin masabi noon, I was then a mayor, but I knew that the country had a very, very serious problem sa drugs. So, hindi kami makaano, kasi yung parang tingin ng mga itong the bleeding hearts and the human rights, wala na kaming redeeming value sa gobyerno. Hindi lang alam, what will we do now? Sabi ng PDEA noon 3 years ago that there are about 3 years ago, exponentially, ilan sila ngayon? Hindi mo malaman anong factors dyan eh. So, sabi ko dyan sa Abu Sayyaf ito, iunahin ko muna ito. Ako hindi na ako nagpapatawa. I will stake the presidency, the honor that goes with it.
and my life. Hindi ako atras dito. Di naman ako matakot yung human rights. I will not allow the country go to the dogs. I will not allow my country to be destroyed. Why would I give you a process? I'm the president. Hindi ako nagpo-proseso. I just name you publicly because it is my sworn duty to protect the nation and tell you what the problem is and who are the people behind it. Yan ang trabaho ko. Sabi, magbigay ng due process. Doon ka sa korte. Pagdating mo doon sa police, custodial investigation o preliminary investigation, di yan. Alam mo, kung hindi lang ito naging problema sa hindi ako makialam. Sabi ko nga sa mga police, yung mga smuggling, yung mga, for a time that I am busy with the drugs and the criminality, itong mga murder for hire. Ilan dito sa Maynila, at last count was 45 Chinese men kidnapped, giving the ransom, patayin na lang. Paano? Ganon? How can we allow it almost every day? Hindi ako pwede niyan. Sabi ko, lahat ng polis, sabi ko, do not lie to me. Kaya babarilin talaga. Trabaho kayo. Huwag kayong mag-imbento. Do not fabricate evidence. I will hear you. And if you're telling the truth, sabihin mo ako. Say, utos ni Mayor Rudy. Sabihin mo dyan sa judge. Sabihin mo dyan sa fiscal. Sabihin mo sa ombudsman. Sabihin mo sa human rights. Wag mo sabihin sa akin kasi alam ko na. Just come to me. Why? Meron akong nakita sa Constitution. Just itong panlaban ko. The right or the power of the President to pardon. President can grant pardon, conditional or absolute, or grant amnesty with the concurrence of Congress. Gagamitin ko yan. Maniwala kayo. Kaya pagdating ng panahon, pag sabi arraignment, nakuha ka dyan, maraming kopya yan, pre-signed. Maski walang makasalanan, pwede kumuha dyan. Bigay mo sa judge. Absolute pardon, restored to full and civil rights. Sige daw. Ipitin ninyo ako, ganon ang mangyari. I will not hesitate to pardon 10-15 military and policemen every day. Magreklamo, nandiyan sa Constitution. Pardon, wala ba kayo? Hindi kasi except to himself. So pag alis ko ng Malacanang dito, magpirma ako, pardon is hereby granted to Rodrigo Duterte. Signed, Rodrigo Duterte. Brain lang man yan. Basta bidista ka. Mga graduate yan, Tineo-UP, wala yan. Hindi ba sila maka-imbento ng istorya na gano'n? Ako hulihin mo, paglabas ko sa Malacanang, if God wills it that I'd still live, I'm old. Paglabas ko, assist ako, okay pa, no? Basahin mong revised penal code. Adre, hanggang 70 lang ako. 71 ako, paglabas ko, 70 pa, ungag-ungag na. Tatalo ka ba dyan sa public opinion? Kawawa naman. Sabi ko na, hinto. Now, what to do about itong mga natinamaan? You know, the very long discussions, seminars about
itong heroin pati cocaine is a better addiction. Kasi natural eh. It's a puppy. Comes from. Itong shabu, it's a deadly mix of chemicals. Ang tubig ang ginagamit niya, alam mo kung ano? Tubig ng baterya. Kakita mo nagpatuputukan yung, kung hindi ako nagalit, hindi pa kasi ako nag-assume, ano trabaho ninyo? Saan yung pera ng intelligence? Bago pa sila naglabasan. Oh. Kasi kung hindi mo kaya o kasali ka dyan, ay nagad. Huwag ka magsabi general, yayariin kita. Sabi ko, I will put at stake the presidency, my honor, and my life. Kasi seryoso ako. Talagang seryoso ako dito. Wala akong pakialam. Ang paradigm ko, hindi dito sa Maynila, sa Mindanao. Patayan ka agad. Ay, nalaman ko. Bakit ko papalitan? It is serving the country well. I know that it would put me, siguro, I will retire with the reputation kay Adi Amin. Ganda. Pero itong aking kriminal, hindi naman papatay ng isinting tao. So, what do you make about these guys cooking inside? I said there will be a reckoning. There will always... Kaya itong ano sabi na, puro matay abogado ito halos. Kasi mayroon tayong death penalty noon. Wala man nangyari. Bakit mo i-revive ang death penalty ngayon? There are two interpretation of the penal or punitive laws over land. It is the positivist, which is that a man could still be... How can you... Or the classical. Ako classical. Retribution. Magbayad kasi ginawa mo. Ano ito? Libre ito sa mundong ito? Bayad ka. Ngayon yung shabu, how can we rehabilitate? Nung sinabi ng mga forensics may ano ako dito. Nagbisita yung mga sabi nila kasi it's being cooked somewhere also now kasi mahirap ng supply, it's being interdicted with regularity, and they say that ang brain ng human being constant use more than a dozen times, it begins to shrink the brain of a person. So sabi nila, on the larger scale, rehab is no longer a viable option. So what will I do with it? Nasira na ngayon. Paano yung mga pamilya nila? Bleeding hearts, human rights. Anong gawin mo sa mga pamilya nila? Pobre. The world will not listen to you. Nabasok ako dito kasi nanay ko lang, ang tatay ko hold upper, ang lola ko. I cannot listen to stop and listen to your story. I have a country to protect. And each and every one, sabihin mo lang na a part of the network. I have to destroy the drug network in the Philippines. Kaya nga hindi ako bumira sa gambling ngayon. Why? Because of focus ang lahat, pati police. So instead of focusing on drugs this time, dagdagan ko pa ng we are stretched thin sa tao, sa warm bodies. Kasi kung i-focus ko sa ibang bagay, paano yan? Pagkatapos itong droga, still have a problem. May network na
Hindi ko pwedeng mauna. Doblado na ang kalaban ko. Yung mga gambling network, pagka nagbakante yan, papasok ang droga. Nandyan na yung structure. Dito, tapos doon, delivery. Hindi lang nila intindihan gaano ka. And look at the dimension. By the thousands mag-surrender. Could you imagine the number? I'm sure not. Why? Kasi noon, alam ko, hindi nyo talaga alam. Widespread, the dimensional, nakakatakot. Ako lang kasi I have been in politics for 30 years. Plus my stint sa prosecution, siguro what, mga 38? Pusurado ako as congressman, tapos naging vice mayor ako ni Inday. Plus yung 23 years ko ngayon. So alam ko yung lahat. That's why sinabi ko kay hindi naman ito na sinisiraan ko sa eskwela natin. I was called by the Senate to testify sa rice smuggling. It was Kim Henares, and you can ask her, who called me and said, Rudy, baka makatulong ka dito. So I started to smell around. My God, nobody knew David Bangayan. Except, hindi namin kilala. Ito ako sa Maynila, tanong lahat. At the end of the day, wala akong nakuha. Punta ako ng Aguinaldo. Pasok ako doon sa... Bigyan ninyo ako ng... wala, Mayor. Donut. Huwag niya akong... Give me a picture of David Bangayan. So yung nakuha ko, pinasa ko sa sabi ni Enrile, do you know Bangayan? Ko, yes. Can I do it? Tapos ito naman si Jinggoy, kasi nga bugal-bugalon, ang tawag dyan sa Bisaya, bugal-bugalon. Yung palagi nagluloko ba? Ano gawin mo kay... Sabi ko, I'll give you the words you want to hear. Senator. You know, he's stealing 7 billion yearly sa ating republic in terms of the loss of taxation. Okay, pagkalabas, sabi niya na I should be, sabi ko sa kanya, akala ko mag-graduate ka ng Sandreda. You know very well that nobody can question my words or my behavior actuations, except the Senate itself or the members thereof. Nobody else. I go, do not mess up with me. In your own backyard, they are cooking shabu. Took her 7 months after. 7 months after. They were directing the traffic sa loob. Meron akong alam, pero wag muna, tatapusin ko muna to. Nasa presuhan na sila. They're cooking shabu on board sa ships. Tapos Chinese registry at the proper time. Wag muna ngayon because it's just a bigger issue about but magpakita ako ng restraint muna ngayon. Pero when I come face to face with them, makinig kayo. Sabihin ko talaga ang sama ng loob ko lahat sa kanila. I don't expect you to keep faith in me or to believe in me all the time. But upon the love, God is there. I have never killed an innocent human being. Never. Ayaw ko talaga. There are things which we have learned in life, the values that were transmitted to us by our parents, and of course as lawyers. Pero I'm ready to jettison off
everything that would, basta ako, diretso ako. At the end of the day, kung if I turn out to be masama, so be it. If I die, suddenly, so be it. Impeach, so be it. Basta nakita ninyo ang trabaho ko at hindi ako aatras dyan. Kaya the other day, naglabas si Jokno, Secretary Jokno, sabi niya na hindi matuloy yung increases ng sweldo ng mga police pati military. But I just kept quiet. But during the campaign, I really promised the police to double your salary, pati military. Why? I cannot run a country that is corrupt sa police. How will I do it? Corrupt ka. So, sabihin mo, hulihin mo, wala maghuli. Kasali sila sa... Look at, sabi ko nga, malalim to. Hindi, wala lang kayo manawala. Sabi ko, at that time, I was not at liberty. Ngayon may immunity ako. So, ang trabaho ko is just to inform the people the right to be heard ang public of what is happening to his country. That's the point there. I am not there to give you a process, due or undue. Ang presidente is the chief enforcer of the laws of the land. And he sees to it that the public is informed of the dangers confronting his community. Yan ang trabaho ng mayor, according to the interpretation of me. Wala pa. Taga-Sebeda, due process. There is no process in my mouth. My duty is to tell you, Juan de la Cruz, ito yung nangyari, ito yung mga general nagpapatakbo ng droga, kaya ito blossom into something like a monster across the nation. Alam ninyo, common sense would tell you na kung walang military o police for that matter, natutulong, hindi ito gagana at create a problem addicting 3 million. I said that was 3 years ago. Exponentially at conservative estimate. Basta dagdagan mo lang ng 500. I'd like to end by saying that, you know, there are times it's just like when I was mayor. There are times you cannot govern this country and by killing all people. It's impossible. It's well nigh impossible to do that. You are not there to kill your own countrymen. But at the stage of our life, 2016, we have a very serious problem. And there are things which I have to do because it is I'm the only one who can do it and nobody else. So with that long message, ako naman ay sinabi ko na, everything will... Pugal akong inosente. Wala ka talagang... Like at Davao. Look at Davao now. Pira mo. Sabi nila na pinapatay ang mga tao. Oh, well, tignan mo. Makalang. Tignan mo gaano kalinis ang Davao. Sinabi ko, itong mga mayors na ito, hindi solo ang governance ko. Wala makaya ako nakita. Yung mga kalsada dyan, gano'n yung mga, kung sino-sino lang magparking sa gitna pa. Well, I'll give them time. Pagka hindi, I look into the discretionary funds and the intelligence fund. That's the source of yung milking cow.
Well, the others in this country, ito na ang last ko. Itong mga elitista, pati itong mga imaman, living off the fat of the land of the Philippines, walang maginawa kundi mag-connection nila online. Dito, magpitik man yan. So, ba't kung ang nag-post sa tagalabas, hindi natin alam kung ano ang koleksyon na ito na nabili. There is no way of knowing how to collect taxes on bets outside of the Philippines. Online eh. So this has to stop. Ako dito, I'd lay down, I said, drugs, criminality, and corruption. Period talaga yan. Corruption will stop. And I will take away the privilege of mga tax exemptions na malalaki. Wala nang naman. Hindi nyo alam yung mga helicopters nila, mga aeroplano. Do not do that to me. Bayad kayong lahat. Marami dito, Gutierrez. He not only destroyed Tubay in Agusan del Norte, sa laging parang dinaro niya, wala na akong nakita. You're supposed to plant trees. Ngayon, pag wala akong makita na kahoy tumutubo dyan, I'll cancel your payment. Kung multinational ka, wala. But I do not intend to pull you down. Basta lahat, sumunod lang kayo sa batas. Walang wala yung pabalik-balikin mo. Nandito man si Bingbong. Pag magpasok ang tao sa opisina, labor or what, BIR, anong kailangan ho? There should be at least 4 or 5 receptionists. Anong kailangan ninyo? Ito yun, okay. Ito ho yun, give him a list, a shopping list, yung requirements. Ito ho, huwag din yung dagdagan, huwag din yung kunan. Pag na-comply yan, isubmit niya. I want it recorded, my journal. Received the application of Rodrigo 34 employment in Oman. Tapos, tignan ninyo. So, it behooves upon the Chief of Office now to make the projections. Kalaki ng gasto ng gobyerno niyan. Tignan. There should be somebody to monitor. Magsabi kailan ito. Ito ngayon papasok itong oras. Okay. I received the application at 2:30. Papirmahin mo rin siya. Dalawa kayo magpirma. Tapos bigyan mo siya ng stub. Tanungin mo yung parang actuarial eh. Actuarial. Matatapos natin yan mga next week. Anong oras pwede? Sa hapon siguro. Be back, sulat mo. August 2 at 3:30. Pagbigay niya, ibigay mo na. Pag hindi mo ginawa yan, I have established an 888. Pag nagreklamo yan, patawag kita sa Malacanang mismo. Doon kita sipain. Niwala. Marami na akong sinisipa. Sumisipa nga ako ng pulis eh. Gawin man. So, the other day, or was it 4 days ago, may nabasa ako doon sa ano. Kakasabi ko lang sa inaugurational speech ko eh. Huwag na ninyong piku-pikuin. Ilang beses na wala ang Chief of Office. Kaya I would tell the public, ipalagay ko doon that I will go for your dismissal from government. You must be there. I do not lahat yung mga government after lunch break, wala na yan. Pasyal-pasyal na yan sa Mongol. Well, kahapon yun, panahon ni Magellan. Wala na yan. Panahon ng Juan de la Cruz ngayon.
Ako, hindi ako, kita mo ito mga bright, bit, ito si puro, ako, ang inassemble ko dito are men of integrity and competence. Puro halos valedictorian siya. Ako lang ang 75 dyan eh. Totoo. Hindi ako lumampas dyan sa 80. Hindi ako nakabreach sa 80. Alam mo? Sa College of Law na lang. Kasi patay na ang tatay ko. He died when I was studying. Kaya got me nervous. Kaya ako overtime na sa sinong maniwala kay Bernie Fernandez. Totoo, tingnan mo record. 95. Salamat.